Hi, I'm Raymar Rosales. May kilala ba kayo na konting may maikwento lang, naniniwala agad ng walang tanong-tanong? Yung kahit halatang gawa-gawa o chismis na walang ebidensya, ready agad mag-react, magalit at panghusga sa kapwa. Sa video na ito, aalamin natin kung bakit sila ganyan at paano ito maiiwasan. Sa larangan ng psikolohiya, ang tawag sa mga taong madaling mauto o mabilis maniwala sa sabi-sabi ay gullible. Ano nga ba ang ugali nila? Sila, yung emosyon agad ang pinapairal sa halip na lohika. Kapag nakarinig ng kwento, hindi na nila inaalam ang katotohanan. Agad silang nagpapakita ng galit, matinding reaksyon, at ang uusga kahit hindi naman nila nasaksihan ang totoong pangyayari. Bakit sila ganyan? Ayon sa mga eksperto, biktima sila ng jump to conclusions bias, kung saan ang utak ay otomatikong gumagawa ng hatol gamit ang napakaliit na impormasyon. Ang iba naman ay may confirmation bias. Pinapakinggan lang nila ang mga kwentong pabor sa sarili nilang pananaw o emosyon. Kaya, napakadali nilang mamanipula ng mga peking impormasyon o kwento. Bilang inyong TLE educator, ang ugaling ito ay may kinalaman sa digital literacy at critical thinking. Para maiwasang maging gullible, tandaan ang tatlong hakbang na ito. Una, maging mapanuri. Huwag tanggapin ang kwento ng pikit mata. Itanong lalo, may ebidensya ba ito o narinig lang din sa iba? Pangalawa, pakalmahin ang emosyon. Kapag nakarinig ng nakagagalit na kwento, huwag sumabog agad. Bigyan ng sarili ng oras na mag-isip ng malamig. At pangatlo, alamin ang dalawang panig. Ang isang istorya ay lagi may magkaibang panig. Hindi pwedeng nakinig ka sa isa lang at nagmamalinis ka na alam mo na ang buong katotohanan. Sa ngayon, napakahalagang maging matalino sa impormasyon para hindi tayo makasakit ng kapwa ng walang basihan. May kilala ba kayong sobrang gullible? I-comment nyo naman sa ibaba. At huwag nyo rin kalimutan i-follow at i-subscribe ang aking TikTok at YouTube accounts. I-search lang ang Ray Rosales FSM. Salamat muli. Kita-kita po tayo sa next video. Thanks for watching. Bye-bye.